Sigurado ka na ba dyan? Tanong ni Aling Vicky, ang nanay ni Kathleen, habang pinagmamasdan ng anak. Nahatak-hatak ang isang maleta sa kaliwang kamay at kip-kip naman sa isa ang may kalakihan traveling bag. Nag-aalala na ho ako kay Aidan. Hindi naman ho kasi siya ganun. Hindi, hindi ho ako makakali rito kung hindi ko malalaman kung anong nangyari sa kanya. Patawarin niyo ho ako. Mababa ang boses na sagot ni Kathleen sa inang natigil sa pagpipili ng bigas sa may kalaparang bilao. Ilang pagbusina ng sasakyan ang kanilang narinig mula sa baba. Napadungaw ang may edad na babae sa bintanang 2 dipa ang lapad, na siyang nagbibigay ng presko at sariwang hangin galing sa hindi mabilang na puno ng kanilang bakuran. Andiyan na pala ang taksing inupahan mo. Mag-iingat ka at umuwi ka kaagad kung maayos naman pala ang lagay ni Aidan. Anang ginang na nilapag sa sopang kamagong ang bilaong hawak at nilapitan siya. Niyakap bago nilagay sa bulsa ng pandalong suot ang manipis na nakarolyong perang papel. Nay! Milambing at hiyang wika ng dalaga sa ginawa ng ina. Pandagdag na rin yan. Alam kong winidro mo ang ipon mo para masundan si Aidan sa Maynila. Huwag mo nang banggitin sa ama mo pero siya ang nakaisip niyan. Kung nag-aalala ka sa nobyo mo, kami nag-aalala sa'yo. Bulong paliwanag ni Aling Vicky sa napabuntong hiningang dalaga. Nasa baba ang ama mo. Magpaalam ka ng maayos ha. Pahabol na bili nito bago niya ilayo ang sarili sa ina. Salamat po, Papang. Anang dalaga nang mailagay ng ama ang maleta sa likod ng taksing inupahan. Inabot nito ang traveling bag niya upang makasakay si Kathleen sa backseat. Ngunit bago ito yumuko, tinapik nito ang balikat ng anak. Hindi napigilan, humarap ang bunso ng pamilya. Niyakap ng mahigpit ang ama. Umuwi ka kaagad. Pabulong na bili nito bago inawat ang dalaga sa napipintong paghikpi. Sinabing nakakahiya sa driver, masasaksihan pa ang dramahan nila. Si Mang Edong ang nagsara ng pinto at hinayaang umandar ang sasakyan. Sumili pa ang dalaga sa bintana, kumaway sa inang nakadungaw sa bintanang kapis at sa amang pinipigil ang pagbalong ng luha sa mga mata. Sa daan palabas ng arko, hiniling ng dalagang tumigil saglit sa mini grocery ng kanyang kuya. Nasa labas kasi ito ng groserya, nagwawala sa madahong kalsada na hindi naman kailan ginawa. Ngayon pa lang, halatang inaabangan ng kanyang pagdaan. Ngunit hindi siya umibes. Mula sa bintana, kinawayan niya ang kapatid na tumango. Bago sinigaw na mag-ingat siya at umuwi agad. Palabas na ng bayan nila ang taksing sinasakyan ni Kathleen nang silipin niya sa bulsa ng traveling bag ang ilan sa nakagomang sobre. Mga sulat ni Aidan. Alam niyang halo ang isipin ng kanyang mga magulang, ng kapatid, ng ilang kaibigan tungkol sa kanyang pag-alis sa kanilang maliit na bayan upang sundan ng nobyo. Anong magagawa niya? Hindi siya makatulog. Hindi na nga siya makapag-focus sa maliit na butik. Kakaisip sa nobyo. Mahal na mahal niya ito. 2 buwan na ang huling sulat galing rito na nagsasaad na okay naman ang lalaki. 2 buwan. Kahit sinong nobya mag-aalala rin, hindi ba? Nang puntahan niya ang nanay at kapatid nito, ang laging sinasabi, busy daw siguro. Kahit sila raw, hindi nasusulatan. Isang beses lang tumawag sa tiyaheng may telepono upang makumpirma kung natanggap na ng ina ang padalang pera. Kalaunan, tila na konsensya ang nanay nito, ipinagtapat na kaya raw hindi nakakasulat sa kanya, natanggal raw ito sa trabaho at hindi magawang sabihin sa kanya sa kadahilan ng baka raw siya mag-alala o mag-isip pa ng kung ano-ano. Idagdag pang nahihiya ito. Ngunit 1 linggo naman na raw ang nakakaraan ay natawagan naman daw ng inaplay ang pabrika ng tela. Office staff raw ang posisyon at babawi sa kanya
kung hindi nakasulat sapagkat na-promote raw sa posisyon at kailangan magpakitang gilas, sabi sa sulat para sa ina. Naintindihan niya naman yon, ngunit may kung ano sa kanyang loob na tila ba bumubulong na hindi ito nagsasabi ng totoo, na para bang may tinatago ang nobyo. Magdadalawang taon na itong nagtatrabaho sa Maynila, ngayon lang ito naging ganon kapabaya sa kanya. Iyon ang isa sa dahilan kung bakit hindi siya makali, kaya nagpa siya ang dalagang puntahan ito sa Maynila. Maigi na lang may kaibigan siyang malapit sa Makati, nangungupahan na kinausap niya kung maaaring makituloy pansamantala. Pumayag naman ito, katunayan nga ay hinihintay na siya nito ngayon. Ilang taon na rin nang huling makita niya si Danny, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Hindi kasi ito makauwi-uwi sa kanila sapagkat alipin na rin ang trabaho. Tumigil ang taxi sa arko ng Barangay Pasig. Saglit kinala ni Kathleen ang paningin sa paligid. Usapan kasi nila ni Danny, aabangan siya nito sa arko. Marami kasing pasikot-sikot sa loob ng barangay, baka maligaw pa siya. Maya-maya pa'y nakita niya ang kaibigang palabas pa lang ng arko. Maging ito, panayang linga. Saka lang nakahinga ng maluwag ang dalaga. Agad siyang nagbayad. Nang laki ang mata ng driver sa inubat niyang 1,000. Naku, laki naman ito, Kathleen. Pinakiusapan ako ng kapatid mo, huwag kitang tagain eh. Kakamot-kamot na sabi nito na nag-alangan na kuhain ng pera. Ito naman si Kuya Fidel, parang ibang tao magsalita. Sige na, kunin mo na yan. Huwag mo na lang mabanggit kay Kuya. At alam mo namang makunat pa sa nugat yun. Sige na, andyan na yung sundo ko. Pakisabi na lang kay Kuya, sinundo ako ni Danny para mapanatag sila doon. Anang dalaga pa. Wala din namang nagawa ang driver. Kailangan nito ng pera. Marami rin kasing anak. Tinulungan siyang ibaba ang maleta sa likod ng taxi. Tuluyan siyang namataan ni Danny. Lakad takbo itong lumapit. Nagyakap sila. Kapwa na miss ang isa't isa. Bruha ka, ang dami kong kwento sa'yo. Impit na bulong ni Danny bago inakaw ang paghila ng maleta niya. Nagpasalamat sila sandali pa kay Mang Fidel bago hinatid ng tanaw ang umalis na sasakyan. Muling nagyakap ang dalawa. Hindi magkamayaw sa pagkukwentuhan kahit naglalakad na papasok ng arko. 2 iskinita ang pinasok ng dalawa. May kasikipan, maraming tambay, at mga batang paroon at parito. Hindi rin niya mabilang kung ilang sari-sari store ang nadaanan nila at ilang mga nagtitong eats o nagbibingo. Ngunit napansin niya, konkreto ang mga kabahayan. Iba't iba lang ang laki, bagamat dikit-dikit o may maliit lang na puwang ang agwat sa isa't isa ng mga kabahayan. Masasabing ang naninirahan sa mga kabahayang iyon ay may matinong trabaho o pinagkakakitaang maayos. Paano'y ang mga gate, malaki man o maliit, lahat bakal. Ang sabi ni Danny, pabahay raw iyon ng gobyerno, babayaran din ng ilang taon ng mga nakatira roon ng matagal, ngunit titulado na naman na ang bawat lote. Isang compound ang pinasok nila. Bumuglaw sa dalaga ang malaking garahe na may 2 sasakyan at hindi mabilang na banderitas na mga damit. May tindahan rin sa loob. May mga batang naglalaro at ilang nakatambay sa tindahan. Di kalayuan, may nagbibingo. 10 pinto ang nasa loob ng compound. Ang dulong pinto ang tinungo nila. 2 babae ang bumati kay Danny. Ang isa, nitigil sa pagbobola ng tambiolo, naka-duster at may rollers pa sa ulo. Nakaupo sa maliit na bangkito, may maliit na mesa sa harapan kung saan nakalatag ang mga bingo cards. Ang isa, nakaupo sa isang silya sa tapat ng tindahan, may hawak sa isang kamay na bote ng soft drinks at stick ng sigarilyo sa isa. Nangingintab ang mukhang namumula, halatang alagas astringent, ang labi napipintahan ng matingkad na pink na lipstick. Siya na ba yon? Anang naninigarilyo yung babae sabay nguso sa kanya. Sumagot si Danny habang hila pa rin ang maleta sa nag-oobserbang dalaga. Oo, si Kathleen. Sige! Ani Danny na hindi man lang tumigil sa paglalakad.
Nang ibalik ni Kathleen ang mata sa nagtanong na babae, nahuli niyang pinasadahan siya nito ng tingin, nang uuri. Gayunpaman, pinili ng dalagang bigyan ito ng tipid ng ngiti, bago binalik ang mata sa kaibigang binubuksan ng pinto. Ay puta! Tarantang nawika ni Danny nang makapasok sa pinto. Nalaglag nito ang susian na agad nadampot naman. Napakunot noo ang dalaga. Paano'y ngayon lang niya narinig na nagmura ang kaibigan. Nagmamadaling hinatak ni Danny ang maleta sa loob. Itinabi sa gilid bago tumungo sa lababo kung saan naroon ang degas na kalan. May nakasalang pala ito. Isang takore ang panayang sipol. Tang ina, nakalimutan ko rin pala to. Ani Danny na mabilis na pinatay ang apoy. Kumuha ng potholder at sinalin sa naghihintay na termos ang mainit na tubig. Tila nakalimutang may bisita, agad na lumingon kay Kathleen na nakatayo pa rin sa pintuan. Upo ka, hoy! Tawag nito sa tumalimang dalaga. Binaba sa tiles na sahig ang traveling bag at ginala ang mata. Maliit lang ang espasyo, ngunit hindi masikip tignan. Maayos na nakapwesto ang saliset. Pagpasok sa pinto, may colored TV na 24 inches na nakapatong sa pinasadyang lamisita. Sa ilalim naman nito, naroon ang VHS player at ilang bale ng pinikula. May rewinder din. 10 hakbang marahil ang layo sa pinakakusina na kinaroroonan ngayon ni Danny. Sa bandang gilid, naroon naman ang banyo. Nang tumingala siya, may parihabang bintanang salamin sa itaas na bahagi ng kusina na kasalukuyang bukas. Nakakalabas roon ng usok at init sa pagluluto. Sa gilid, may hagdanang tiles rin na tapakan. Tanaw niya ang 2 pintong magkadikit. Uy, pasensya ka na ha, makalat. Hindi ako nakapaglinis, kakarating ko lang din kasi sa trabaho. Ani Danny na umagaw sa pag-oobserba ni Kathleen sa kabuuan ng bahay. Sa kanya lang napagtuunan ng pansin ang ilang pakete ng chippy at snaku sa mahabang sopa. Sa maliit na hapag na kayang umuko pa ng 4 na tao, may ilang platong naroroon, pinagkailan, ilang poswelo, may bahid pa ng lipstick ang isang tasa, kulay pink. Binuksan ni Danny ang maliit na rep na malapit sa lamesa. Naglabas ng isang inka na coke, kumuha ng tube ice at nilagay sa babasaging baso bago lumapit sa bisita. Nilapag sa center table. Hubarin mo na yung sapatos mo. Teka, ani Danny na inabot ang isang pares ng tsinelas sa shoe rack malapit sa pinto. Binigay sa kanya. Hinubad ni Kathleen ang sneakers, maayos na tinabi sa ilalim ng center table bago sinuot ang tsinelas. Sabi ng nanay pa niyang, umuwi ka naman daw. 3 taong ka nang hindi umuwi sa atin. Ani Kathleen na sumandal matapos buksan ng inkan at nagsali ng konti sa baso. Pabagsak na umupo sa isang bahagi ng sopa si Danny. Nagpapadala naman ako, mas importante yun. Pag uwi ko, mabubwisit lang ako sa mga pamangking kong taon-taon ata na daragdagan. To naman si kuya, ang sipag mag-anak. Hindi nag-iisip. Imbis na kay nanay at tatay na lang ang padala ko, nakikiamot pa siya. Hindi sa may masamang tinapay ako sa kanya o sa mga pamangking ko ha. Sorry. Kaso naman Kathleen, 12 na ang anak niya. Ang huling balita ni inay sa telegrama, buntis daw ngayon si Edith. Pang 13 na. Diyos ko, paano niya bubuhayin yun? Nagtatricycle lang siya. Oy, o nga pala. Isa ka pa pala ha. May kasalanan ka sa akin. Tuloy-tuloy na wika ni Danny sa napakunot noong dalaga, naudlot sa pag-inom. Binalita ni inay sa akin na kumukuha raw ng bigas at grocery ang kuya sa tindahan ng kuya mo. Pinapalista mo daw, ikaw ang nagpabayad. Best friend naman, hindi mo sinasabi sa akin. Tapos ang sabi ng kuya mo, nung tanongin ni nanay, nag-usap raw kayo na ako ang magbabayad, na pinapadala ko sa iyo ang pera. Pero sa totoo, ikaw ang nagbabayad. Grabe! Alam mo bang halos lamunin ako ng lupa sa kahihiyan ko sa'yo nang mabasa ko yun sa sulat ng nanay? Halo ang hinampo at kahihiyan na wika ni Danny sa nangiti na si Kathleen. Ano ka ba? Inaanak ko ang 2 sa pamangkin mo. Saka, hindi naman malaki kumuha ang kuya mo. Iilang dilata lang, noodles, bigas, shampoo, sabon. Yun lang.
Hindi nga lumalagpas sa 200 ang nakukuha niya linggo-linggo. Partida ha, ang dami niya pang anak. Tila namamanghapan na sagot ni Kathleen. Oh, kalahating taon na ginagawa ni kuya yun. Magkano din yun? Ay nako, huwag ka maglalabas ng pera ngayon, nababawi ako sa'yo, huwag ka nga angal dyan. Ani Dani na inabot ang inkan at ininom iyon. Ano ka ba, hayaan mo na. Para sa mga bata naman. Isa pa, ang sipag kaya ng kuya mo. Alam mo ba, naglalako yun ng pandesal sa umaga. Biyahe naman hanggang hating gabi. Mantakin mo yun, wala siyang pahinga. Depensa naman ni Kathleen sa kuya ng kaibigan. O dapat lang naman 13 na ang anak niya. Diyos kong mahapagin, 13. Buti na lang kamo, dadalawa lang kaming magkapatid at siya lang ang may anak. Kaya ayoko mag-asawa pa eh. Ang sakit lang sa ulo, gastos pa. Ani Dani naman na hindi maiwasang hilot-hilutin ang bawat sentido. Maganda ang lugar mo dito halata maganda ang kita mo. Pag-iiba ng paksa ni Kathleen na muling ginala ang mata sa paligid. May dalawang ashtray siyang napansin sa pasimano ng bintana malapit sa pinto at sa unang baitang ng hagdan. Hindi niya alam na naninigarilyo na pala ang kaibigan. Maganda ang kitaan basta ginagamit ang utak, walang problema. Ani Dani na kinatango-tango ni Kathleen, hindi lingid sa kanya ang trabaho nito. Isang escort. Female companion nang may sinasabi o may perang tao. Depende sa serbisyo at pag-uusapan. Hindi tinatanggi ni Dani na kasama na sa offer ang katawan. Ano pa bang aasahan? Hindi hawak ng club si Dani. May agent sila na siyang bahalang kumontrata sa mga customer. Bukod pa ron, may sugar daddy ito na 3 beses sa isang buwan dinadalaw ni Dani sa isang tagong condo unit sa Alabang. Bagamat iyon ang landas na pinili ni Dani upang kumita ng pera, kahit natapos ang dalawa ng komerso, walang kaso iyon kay Kathleen. Para sa kanya, si Dani ay si Dani. Walang pinagkaiba sa inosenteng Dani na naging kaklase niya simula pagkabata. Hanggang sa magkolehiyo sila sa Maynila noon. Isa pa, masisisiban niyang kaya ito nalinya sa ganoong klaseng hanap buhay ay atat itong bigyan ng kaginhawahan ang mga magulang na halos magkasakit sa pagapang sa kanilang magkapatid sa pag-aaral. Isa sa hinahangaan ni Kathleen sa kaibigan, napakalaki ng puso nito para sa pamilya. Oo, nagrereklamo sa kapatid na napakasipag gumawa ng anak, ngunit alam niyang sa salita lamang iyon ni Kathleen, mahal na mahal nito ang mga pamangkin. Alam niyang iniiwasan lang ni Dani na mahalata ng pamilya ang kanyang trabaho. At isa pa, tutok si Dani sa pagkita ng pera. Ang dahilan kasi nito sa kanya, pag nakakausap sila sa telepono, hindi siya habang buhay na sariwa. Kaya marahil hanggat bata at nakakahumaling pa ang karilagan, sinasamantala. San nga ulit yung pabrikang pinapasukan ni Aidan? Wala akong prior engagement bukas at sa susunod na araw. Pwede kitang samahan. Alok ni Dani na kinangiti ng maluwag ni Kathleen. Siya nga, sa barangay San Isidro, Arsonbel Street. Hindi niya kasi nabanggit ang boarding house niya pero alam ko malapit lang daw doon. Tumango-tango si Dani. Inubos ang laman ng ingkan. Bago tumayo, tumungo sa kitchen cupboard. Hindi nakaligtas kay Kathleen ang isang rim ng sigarilyong Marlboro. Kumuha roon ng isang kaha ang dalaga. Sabik na binuksan ng pakete at agad-agad nagsubo ng isang stick sa labi. Tumungo sa kalan, binuksan ng gasol at tinapat roon ang dulo ng subong stick. Baka naman maabot ang mukha mo niyan. Naimbento na ang lighter, diba? Sita niya sa tumawang kaibigan bago mabilis na pinatay ang kalan. Tumungo ito sa pinto, binuksan ang ceiling fan, tinodo. Pag-uway, binuksan ang pinto, sumandal sa estante. Tuwing humihit-hit sa labas pinapalabas ang usok. Patindyang ka, bahay mo to. Sita muli ni Kathleen sa humihit-hit buga na kaibigan. Bahagyang lumiliit ang mata nito tuwing nadaraanan ng usok. Hindi niya maiwasang pagmasdan ng dalaga tuwing patagilid sa labing ibubuga ang usok. Ganoong-ganoon ang nakikita niyang gawi ng ilang kakilalang nagsisigarilyo.
mapalalaki o babae man. Sabi nila, nakakaitim raw iyon ng labi. Ngunit sa nakikita niyang kulay ng labi ni Danny, parang hindi naman. Baka depende lang talaga sa klase ng balat ng tao. Sabi nila masama raw sa katawan yung second hand smoke eh. Ani Danny na pinitik ang hawak na upo sa labas ng pinto. Sos, ganun din naman yun. Kaya ibuga mo sa labas o sa loob, malalanghap ko pa rin yan. Basta may umiikot lang na hangin, okay na ako. Ani Kathleen na tumayo at kumuha ng tubig sa rep, dala ang basong pinaglagyan ng coke kanina. Kat, hindi sa pag-aano Alam ko kasi mahal na mahal mo yung lalaking yan. Huwag lang sasama ang loob mo pero hindi mo ba naiisip na baka may iba siyang kinakalantari kaya naging bihira ang pagtawag at pagsusulat sa'yo? Bagamat may ingat sa salita, alam ng dalagang nagpapakatotoo lamang ang kaibigan. Hindi maiwasan ni Kathleen na matigilan. Oo, naisip niya iyon, ngunit lalo lamang siyang nababilisa. Isa pa, wala namang konkretong ebidensya. Walang nababanggit ang pamilya nito sa kanya. Isa pa, ayaw niyang gumawa ng sariling multo. Mahirap mag-isip ng mag-isip. Masakit sa sentido. Yung totoo, naisip ko na rin yan. Kaso hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Aidan. Ambisyoso yun, pero hindi cheater. Hindi niya ako lulukuhin dahil ganoon ang tatay niya. Di ba nga, iniwan sila ng maaga at ang nanay Nora ang nagtaguyod sa kanila. Nakita niya lahat ng paghihirap ng nanay Nora. Ranas nila ang hirap ng buhay at ayaw na ayaw niyang matulad sa tatay niyang sinungaling. Hindi niya gagawin sa amin yun. Mahabang sagot ni Kathleen na kinatingin ni Danny sa labas ng bahay. Kuno ay nagpitik ng sigarilyo at bumuga roon ng usok. Ngunit nararamdaman ng dalaga na hindi ito kumbinsido sa lalaking dinedepensahan niya. Kung maaari lamang sabihin ni Danny na bulag siya sa pag-ibig, marahil nga sasabihin nito. Ngunit alam niyang iba ang antas kung magmahal si Kathleen. Sa lahat ng aspeto, todo lahat. Friend, wala pa kayong anak. Sorry, kailangan ko lang talagang sabihin. So, lahat ng bagay posible. Yung may anak nga at kasal, nagloloko pa. May kapaitang wika ni Danny, naiintindihan naman iyon ni Kathleen. Walang masamang ibig sabihin ito, nagpapakatotoo lamang sa kanya. Paano'y bilang sa kamay ang customer nito na single, lahat may asawa. Yung iba pa nga na kinukwento nito, hindi lang isa ang pamilya. Dalawa, minsan pa nga 3. Ngunit naghahanap pa rin ng ligaya sa kandungan ng iba. Pero sa depensa naman ni Kathleen, hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Nagkataon lamang talaga na natatapat si Danny sa ganoong klaseng ng lalaki base sa trabaho nito. Kaya marahil, unti-unting nawawala ng pananalig si Danny sa mga lalaki. May punto ka rin. Pero malay mo naman hindi siya ganoon. Kung may masidhing pagnanais si Aidan sa buhay o pinagtutuunan ng pansin ngayon na alam ko, iyon yung pag-angat sa buhay. Kasi ayaw. Saglit na patigil si Kathleen sa pagsasalita na tila may kung anong bikig sa lalamunang pinaglabanan saglit upang maituloy ang nais sabihin. Antimano'y napalingon si Danny sa kaibigang napatungo. Ani mo ba ay may kung anong sinisipat sa basong may kalahating laman ng tubig. Ayaw na niyang bumalik sa atin. Parang stagnant daw yung lugar. Walang asenso. Kung nakikita niya lang yung lugar natin ngayon, mas better na ang San Roque. May supermarket na sa bayan. May national bookstore pa nga. Tanggol ng dalaga sa minamahal na pook. Pinigilan ni Daning umingo sa sinabi ng kaibigan. Pero wala pang universidad ng kolehiyo. Walang mall, maliit lang ang pampublikong ospital at yung mayor pa rin ng elementary tayo, yun pa rin ang mayor doon. Hindi ba nahihiya ang mayor na yun? Kay sikip ng Belyas ko mula nung naging mayor siya. Ngayon namang pagkaluwag-luwag ko na't lahat-lahat, siya pa rin ang nakaupo roon. Pero ni walang inangat ang bayang pinaglilingkuran niya. Nakakaputang ina lang. Hindi maiwasang wika ni Danny na kinahindig ng dalaga.
nagugulat pa rin sa mga napansing pagbabago sa kaibigan. Sorry, pero totoo naman eh. Saka ano tong balitang nasabi ng isang kababayan natin na may resort daw siyang tinatayo sa bukana ng bayan. Inuna pa niya yung resort niya, samantalang yung mga upuan sa public school bulok-bulok na. Ang pamangkin ko, may pinadala sa aking larawan na kuha sa room ng Christmas party nila na natatandaan ko na pinag-rooman din natin noon. Alam mo ba, yung nakita ko sa background na picture, mga upuang walang desk. Tuloy-tuloy na wika ni Danny na hindi maiwasang mailing-iling. Muli, hindi nakasagot si Kathleen. Hindi niya maitatangging totoo iyon. Isa pa, nakukwento ni Danny na 60% ng customer niya, politiko, kaya nawala na rin siya ng bilib sa mga taong nakaupo sa posisyon ng gobyerno. Isang babaeng may subong yosi ang lumapit sa pinto. Natandaan ni Kathleen ang isang bumati kay Danny kanina nang dumaan sila sa umpukan ng tindahan at pinasadahan siya ng nanguuring tingin. Anong ulam mamaya? Tanong nito na may inabot na tig-50 ang papel kay Danny. Tinanggap naman ni Danny iyon bago luminga sa kanya at pinakilalang Sharon raw ang pangalan nito. Nag-hi ang babae sa kanya. Tingin ni Kathleen, kaedad lang nila ito. Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Bali ito si Sharon tsaka si Vilma. Nakikibaka sila sa pagkain dito. Kaya huwag ka na magugulat kung makikita mo silang nakatambay lagi dito ah. Medyo tamad lang yung dalawang ngayon pero mababait naman sila. Hindi sila nangangagat. Ani Danny naman na umusog ng konti upang bigyan ng daan si Sharon na pumasok. Putaching? Tanong nito kay Danny na kinahindig naman ng huli. Gaga, hindi, kaibigan ko yan, napabakasyon lang yan dito. Nanlalaki ang matang wika nito sa napakamot na babae. Sorry naman, kaya nga nagtanong ako eh. Sabi kasi ni Vilma parang napaka-inosente ng recruit mo ngayon. Basal pa. Ani Sharon na kinakunot noon ni Kathleen. Birhen. Ani Danny sa kaibigan na kinatango naman ng dalaga. O siya, sige, inabot ko lang yung bakas namin ni Vilma. Ligo muna ako, may dadampot sa akin mamaya eh. Paalam nito na muli ngumiti ng tipid kay Kathleen bago tumalikod. Nag-mental note ang dalaga. Dapat masanay na siya sa mga bagong terminong malalaman habang nakatira kay Danny. Terminong minsan hindi maganda sa pandinig bilang pantukoy sa sarili bilang mga babaeng nagbebenta ng aliw. Saglit naisip ni Kathleen ang nobyo. Kung si Danny nga maraming pinagbago nang mapunta sa Maynila, paano pa kaya ang nobyo niya? Sana'y uwag sa paraang masasaktan naman siya. May intindihan niyang walang solido sa mundo. Ngunit sana naman ay, ano kaya kung magpahinga ka muna sa taas? Gigisingin na lang kita pag nakaluto na ako. Malamang maaga kang umalis sa atin kaya pagod na pagod ka siguro. Agaw ni Danny sa diwa niyang nag-uumpisang maglakbay. Sinang-ayunan niya ang suwestyon nito. Sa isip nila parehas, kapwa nila na ipagpasalamat na natapos ang pinag-uusapan kanina. Paano'y, bagamat hindi na iba ang turingan sa isa't isa, hindi pa rin maikakailang magkaiba sila ng pananaw base sa buhay na kanya-kanya nilang tinatahak. Minsan pa naman, mahirap na bawiin ang mga salitang kahit hindi sadyang sabihin, pinag-uugatan ng hindi pagkakaunawaan. Kay tagal pa naman nilang hindi nakita, mahirap naman yung magkakatampuhan sila agad-agad. Nagising si Kathleen sa ingay ng sintonadong kumakanta sa videoke. Bumuglaw sa kanya ang kadiliman. Napasa po siya sa noo, lalo ng paglaruan ang mic ng bata at pinukpok kung saan. Lumikha iyon ng matinis na huni na masakit sa tenga. Ilang murahan ang tuluyang nagpabaliko sa kanya. Naulingan niya ang boses ni Daning sinisigawan ang kung sinong kumakanta. Napasulyap siya sa bintanang salamin matapos hawiin ang kortina. Madilim na ang langit. Kunot noong napasulyap siya sa relos na bahagyang tinapat sa ilaw na nanggagaling sa kabilang apartment. 7:00 ng gabi. Apa, napahaba ang tulog ko ah. Hindi pa ako nagtatangalian. Anang dalaga sa sarili na napasa po sa tiyang kumalam. Muling nagmura si Danny.
Kaaway ang kumakantang lalaki na halatang pumapatol sa babae. Dahil kung malakas ang sigaw ni Danny, tinatapatan naman ito. May isang lalaking umagaw ng mic na nilalaro ng bata. Tinuloy ang kantang naudlot na tila wala lang sa mga taong nakapaligid ang nangyayaring sigawan at palitan ng maanghang na salita ni Danny at ng lalaki. Nagmamadaling bumaba ang dalaga. Nag-alala. Naabutan niya sa baba na naghahain si Sharon at ang isang babaeng tingin niya, kaedad lang din nila. "Uy, tara na, kain!" Alok nito. Nag-aalalang napatingin siya sa bukas na pinto. Abot tanaw niya si Daning, rumere peke pa rin ang bunganga. "Nako, masanay ka na. Laging magkaaway ang dalawang yan. Mag-best friend sila eh." Ani Sharon. Nang mapalingon si Danny sa pintong kinatatayuan ng kaibigan, tumigil ito saglit. "Oh, putang ina ka, kita mo? Nagising yung bisita ko? Putang ina ka kasi!" Anito pa bago tumalikod. "Liligawan ko yan pag sesolosing kita, tang ina ka." Sagot naman ito sa papasok na dalaga. "Kako, hindi umuulan ng nyebe sa Pilipinas." Bawi ni Danny na sinara ang may screen na pinto. "Hoy, ano ba yun?" Nag-aalalang tanong ni Kathleen sa natatawang si Danny. Tuloy-tuloy itong tumungo sa lababo, naghugas ng kamay. Pagkuway, umupo sa isang silyang bakante. Tinaas ang isang paa, pinatong ang siko sa tuhod. Saka nag-umpisang kumuha ng kanin sa nakahandang plato sa harapan. "Tara na, kain ka na. Hindi kita ginising kanina, sorry. Ang sarap kasi ng tulog mo nung sinilip kita. Humihili ka pa nga eh. Umupo ka na." Anito na sinunod ni Kathleen. Ngunit napasulyap muli ang dalaga sa pintong tanaw niya ang lalaking kaaway nito kanina. Parang walang anumang umupo ito sa silya. Umiinom katabi ang ilang lalaki. Masasabing may itsura ito, yun nga lang may katabaan ng katawan. "Sabi ko nga dito kay Kathleen, masanay na siya eh, kasi best friend mo si Carding dito sa compound." Sabat ni Sharon na nagkakamay sa pagkain. "Pero syempre, ang best friend niya doon, ikaw lang." Biro naman ni Vilma na ginagaya ang pamosong linya ng commercial sa TV. "Masanay ka na sa ingay dito, ganito talaga dito eh. Kung anong tahimik sa atin, siyang ingay naman dito." Ani Danny sa kaibigang naghugas ng kamay at kumuha ng kubyertos. Nag-umpisa na rin kumain. Kahit nakatuon ng mata sa plato, napansin ni Kathleen na tumigil sa paggalaw ang dalawang kasalo sa hapag. Bukod kay Danny, nagtaas siya ng paningin. Nahuli niyang nakatitig sa kanya si Sharon at si Vilma. Kapwa na pahiya, nagpatuloy sa pagkain ng dalawa bago sabay pang humingi ng sorry. "Mas maganda siya doon, mas fresh pa." Ani Sharon kay Danny na tumawa, may ilang kaning tumalsik. Napapahiyang napatakip ang kaibigan ng bibig. "Sorry." Sabi kasi ni Danny, kamukha mo raw si Nanette Medved, yung nagdarna. Morena ka lang pero mas maganda ka dun. Ani Vilma naman, nakinainit ng bawat tenga ni Kathleen. "Hala, namula siya." Tukso ni Vilma naman. "Alam mo, ganyan-ganyan si Danny nung unang beses naming nakilala. Mahiyain, puro, Maria Clara. O, tignan mo siya ngayon." Tukso naman ni Vilma sa sumimangot na dalaga. "Ganon talaga, babaguhin ka ng syudad." Pakli naman ni Danny. "Bukod sa pakay mo dito, anong balak mo? Maghahanap ka ng work?" Tanong ni Sharon naman. Nagkatinginan si Kathleen at si Danny. Nag-peace sign ng huli. Napilitan akong sabihin. Ayaw maniwala nila Vilma na nagbabakasyon ka lang dito. Akala ata nila hahatakin kita sa lusak. May pagkachismosa kasi tong dalawang to eh. Pero uulitin ko, mababa itong mga to, mapagkakatiwalaan. Ani Danny naman. Tipid na ngumiti si Kathleen, nahihiya pa at pinapakiramdaman niya ang dalawa. Ngunit naniniwala siya sa sinasabi ni Danny. Hindi nakikipagkaibigan ito sa dalawa kung may ibang ugali ang mga ito. Kung may isa sa pambihirang katangian ang kaibigan, yun ang maalam itong kumilatis ng tao. Inabutan siya ni Vilma ng ulam. Nag-thank you siya. Kiming ngumiti. Masarap ang pagkakaluto ng bopis. Alam niyang si Danny ang nagluto nito. Tulad niya, marunong din ito sa kusina.
Kaya marahil ito ang nagbabudget at toka sa pagkain ng lahat. Ito na yun. Ang nakatingalang sabi ni Danny sa mataas na gate ng pabrikang kinatatayuan nila. Saglit pang tsinek ni Kathleen ang address na binigay ni Aidan sa nanay Nora nito bago pinasadahan ng tingin ang address na nakasulat sa gilid ng gate. Ito nga. Kapwa sila napatingin sa guard na sa kanila rin nakamata. Akong bahalang magtanong. Ani Danny na naglakad palapit sa maliit na shed na kinaroroonan ng guard sa gilid ng gate. Morning mga ma'am, ano yon? Magalang nitong tanong bate sa kanila nang makalapit ang dalawa. Mag-a-apply ho kayo? Tanong pa nito na kay Kathleen napatitig bago nagbigay ng matamis na ngiti. Hindi, magtatanong lang kami sana sir kung kilala nyo si Aidan Gatlabayan, isa sa mga office staff sa loob. Umpisa ni Danny. Ah, si Sir Aidan? Opo, teka, radyohan ko ah. Ano ho ba nila kayo? Tanong ng guard na hindi mapatid ang pagkakatitig kay Kathleen na napapalunok ng ilang ulit habang panay silip sa munting pinto sa gilid ng gate. Bukas kasi iyon, mag-aalas 12 na ng tanghali. Buhat sa nakikita niya sa loob, maraming taong paroon at parito. Lunch break na. Saglit na patingin si Danny sa kaibigang tila natuon ng atensyon sa pinagmamasdan na entrance ng mga empleyado. Halata sa mukha nito ang kasabikan. Mahal na mahal talaga ang nobyo. Nang ituon ni Danny ang paningin sa guard, siyang dating naman ng isang lalaking nakabisikleta. Nag-excuse ito sa kanila na kinalingon naman ni Kathleen sa bakang dating bago muling binaling uli ang atensyon sa gate. Mga mag-a-apply boss? Tanong nito sa guard na umiling, saka sumagot. Nakoy, nahanap po si Sir Aidan. Tipid nitong sagot na tila nagpakunot noo sa lalaking kay Kathleen naman napatingin. Nasa kantina yun ngayon. Bakit hindi mo papasukin boss? Pwede naman yun eh. Lunchtime naman. Ano mo ba niya kayo mga kamag-anak? Anang lalaki na kinalingon ni Kathleen muli rito. Ang dalaga naman ang nalito. Ngunit agad na pawe ang sarili at nagsalita. Nobya ho. Hindi niya alam na pupunta ako ngayon eh. Anang dalaga na kinakunot noo lalo ng lalaki at kinalito naman ng guard. Nobya? Ulit ng lalaki. Bakit hindi pwede? Sabat ni Danny na saglit na patitig sa lalaking nakabisikleta. Paano'y may itsura ito? Hindi. Hindi sapat ang sabihing may itsura. Gwapo ang lalaki. Bagamat nakakupasing pantalon at itim na t-shirt, maalikabok pa ang rubber shoes na suot, umaangat ang gandang lalaki nito. Tila kasi may lahi ito. Mapusyaw ang kutis. May pagkasingkit. Prominente ang ilong. Pangahim pa na lalong nagpapalakas sa dating nito. Idagdag pang may katangkaran at maskulado ang pangangatawan. Nagkatinginan ng guard at ang lalaki. Magkakaproblema ata tayo pag pinapasok natin sila. Bulong ng guard na hindi naman nakaligtas sa tenga ng dalawang babae. Bakit naman ho? Ani Danny na humalukip-kip. Si Kathleen naman ay tila napamaang, kinakabahan ng dalaga. Tawagin ko na lang sa loob. Voluntaryo ng lalaki na tinabi ang bisikleta sa gilid at nagmamadaling pumasok sa munting pintuan matapos batiin ang naroroon naman na guard. Tila may dumaang anghel na mayani ang katahimikan sa tatlo. Ang guard baka sa muka ang panghihinayang at pag-iwas na kunway nagbubuklat-buklat ng logbook. Nagkatinginan naman ng magkaibigan. Maya-maya pa, lumabas sa pinto ang bukas ang pakay ni Kathleen, si Aidan. Otomatikong natigilan ito pagkahakbang palabas ng gate nang makita ang dalaga. Namutla, ngunit agad na hamig ang sarili. Bumuntong hininga ng marahas at lumapit sa dalawa. Sinundan ito ng lalaking tumawag kay Aidan. Ang kalituhan at kabang nararamdaman ni Kathleen ay natunaw. Naglaho nang makita ang nobyo. Patakbo siyang sumulubong rito, hindi nangiming yumakap sa lalaki. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong sa kanya ni Aidan, na tila hindi nakakaramdam ng pagkasabik sa nobyang 2 buwang hindi nakita.
Nanglabo ang paningin ni Kathleen. Bagamat may ingat, agad tinanggal ni Aidan ang mga brasong nakayapo sa kanyang leeg. Ngunit hindi naman agad binitawan o tila hindi alam kung anong gagawin roon. Bakit? Tanong nito sa nobyong saglit luminga sa pinanggalingan bago tinapunan ng masamang tingin ang lalaking sumundo rito. Akmang sasagot sana si Aidan, ngunit lumabas sa pinto ang isang maputing babae, nakapang-opisinang uniforme at kunot noong napatingin kay Kathleen at kay Aidan. Tila napaso, binitawan ni Aidan ang mga brasong hindi na malayang hawak pa. Sino sila? Nakataas ang kilay na tanong ng babaeng lumapit. Inabrisyete nito ang braso sa braso ni Aidan bago pinasadahan ng nanguuring tingin ang tila tinulo sa kinatatayo ang dalaga. Si Kathleen, ex-girlfriend ko. Sagot ni Aidan na kinakuho ng mundo ng dalaga.